nagsimula ng pangangaral ni Jesus. Well, alam natin yung simula ng kanyang pangangaral ay yung pumasok sa templo, no? At nagpahayag na simula nang narinig ninyo ang mga salitang ito ay nagkakaroon ng katuparan. Pero dito sa Ebanghelyo natin kay San Mateo, ito yung panahon na kung saan ay pagkatapos siyang mabinyagan, no, ni Juan Bautista at na si Juan ay hinuli, no, ni Haring Herod, no, ay dito siya nagsimula na mangaral at ang kanyang naging sentro ng kanyang pangangaral, ang tawagin natin ay public life, ay yung Capernaum. Ito pa rin po ay bahagi ng probinsya ng Galilea. Yung Nazareth ay bahagi noon ng probinsya ng Galilea. So, ang pagkakataon, nag-iba lang siya ng bayan. Bakit doon siya tumigil? Kasi tulad nga po ng ipinamanig sa Ebanghelyo, yun ay strategy, no? Daanan ng mga naglalakbay. Noong unang panahon, pinakadaanan ito tawagin natin ay waterways, ilog. So, tabi ng kasi yung tinatawag natin ilog ko. Tawag ito yung lawa, no, na Galilea, Sea of Galilee. So, maraming mapupuntahan kasi yung daanan noon ay yung tubig, no? Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin kung paano nakalaganap ang kanyang pangangaral sapagkat siya ay nasa isa sa mga sentro, no, ng lugar na madali ang access sa paglalakbay, lalong-lalo na sa pamagitan ng tubig. At sabi nga po dito, no, ay nilibot at yun ang kanyang pinaka-sentro, no? Pero sabi nga natin, nilibot niya rin, no, ang buong Galilea, no? Yung mga karating na mga bayan at abot yung kanyang pagkakanyag, no? Kahit nasa Syria, no? So nasa bahaging norte, no, na kinadadagyan niya. So kaya ba sa kanyang pagpapahayag ay naipangangaral niya ang mabuting balita, no, ng pagliligtas ng Diyos. So patuloy pa rin, no? Sabi nga natin ay binahayag rin sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw, no? So huwag natin kalimutan na yung kabistahan ng Epifania, no? Pagpapakita, pagpapahayag, no? Pagdiliwanag na dulot na Jesus ay tunay nawa na patuloy natin makita, no? At maging bahagi na kung saan ay maging tanglaw natin sa ating pang-araw-araw na pagkilos sa daigdig na ito. Well, of course, yung hamon natin ay tayo hindi maging ilaw
para sa iba. Pero ano yung hamon na nais nating pagkilinilayan para sa araw na ito? Na nawa, na huwag natin kalimutan na isa rin sa elemento ng ating pananampalataya ay ang kagalingan. Kagalingan ng katawan at ng espiritu. So dito sa Ebanghelyo, nakita natin yan din, pinagaling ni Jesus ang mga paralitiko, mga himatayin, lahat, silang lahat ay kanyang pinagaling. So kaya siya isinundan ng maraming tao, pinadalaya sa mga demonyo at pinagaling ang iba't ibang karamdaman. So bahagi yun rin na huwag natin kalimutan na napakahalaga rin yung elemento ng kagalingan sa ating pananampalataya, lalong-lalo na nga po sa pagkilos natin, hindi lang po spiritual healing, ngunit hindi naman yung mga mapagaling tayo, kaya nga kahit pa paano tayo nag-healing. So makita rin natin na sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya nga kung minsan nakakalungkot sapagkat marami nagpupunta sa albularyo, sa mga espiritista, hindi sa simbahan, kapag sila may karamdaman. So, pagkakataon na kinakailangan din natin na medyo, sabi nga natin ay i-realign, sapagkat parang hindi natin nakikita na ang ating pananampalataya ay naghihilom. So, sana po ay maging bahagi po ng ating kalinangan, na maging daan din ang ating simbahan. Ay, sabi nga natin, yung mismong pagdiriwang ng banal na misa ay nagdudulot ng kagalingan. Or sabi nga natin, pwede na lumapit tayo sa pari, sabi na, Father, tingnan nito para sa kanyang kagalingan. Bagamat may mga tao humingi ng panalangin, kaya na po minsan yung mga maluluhana. Pero sana maging, sabi na natin, maging kahit na hindi pa maluha, makita natin na sa Jesus, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia, ay nagpapagaling. Nagpapagaling. Kaya, yun din po nawa, magkaroon tayo ng panibagong pag-iisip. Or, kinakailangan din natin na itunggo sa tao. May sakit ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, magdasal ka, tumanggap ka ng banal na kumunyon. So, bahagi yun na kung saan ay makita ko natin. Sapagkat yung ating pananampalataya ay hindi lamang nagtuturo ng direksyon na patutunguhan tayo, ngunit nagbibigay din ito ng kagalingan sa ating katawan at sa ating espiritu. Kaya napakalaga rin na maituro natin ito sa ating mga
mananampalataya. At nawa, yung patuloy na pangangaral ng Jesus ay makatugon tayo, lalong-lalo na sa hamon ng kasalukuyang panahon.